Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Krising. Ito pong bagyong Krising ay lumakas pa nga at naging isang tropical storm na kaninang umaga at nabigyan po yan ng international name na Wifha. Yan po ay nagmula sa Thailand. Ang ibig sabihin ay pangalan po ng babae yan. Ang ibig sabihin ay splendor or luster or kinang. So, Thailand po nanggaling yung pangalan na Wifha. Ito po ay nasa tropical storm category nga na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong Krising ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 250 kilometers east o silangang bahagi ng Tuguegarao, dyan po sa Cagayan. So, medyo malapit na po ito sa ating landmass or kalupaan at ito pong bagyong Krising ay medyo malawak po. Para tayong mayroong tinatawag na monsoonal gyre or malawak na sirkulasyon kapag ganitong panahon ng monsoon. So halos nandito po yan, 250 kilometers east ng Cagayan. Pero kung papansin niyo, itong ating satellite image, medyo malaki yung ating sirkulasyon sa bagyong Krising. So sumasabit na po yan or nagpapaulan na po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama po ng habagat or southwest monsoon. Ngayon, silipin natin itong official track ng Pag-asa para dito sa bagyong Krising na may international name na Wifha. So, ngayon nga ay napakalapit na niya sa ating landmass or kalupaan. At ito po ay inaasahan nating patuloy na kumilos pa north-northwest patungo dito sa direksyon sa itaas ng bahagi ng Cagayan. So, banda dito po. Posible po yan tumawid dito po sa mga isla, sa Babuyan Group of Islands, sa itaas na bahagi ng Cagayan, at extreme northern Luzon as a tropical storm. Pero sa ngayon, sumasabit na po yung kanyang mga hangin. Ito pong kulay dilaw, itong orange, ay sumasabit na po dito sa areas ng northern Luzon, sa eastern section nito, at mas madadagdagan pa po yan. Base dito, pinakamalapit po yan sa ating landmass mamayang alas 5 ng hapon hanggang early evening. So, kung mapapansin nyo, ito pong pinakamalapit sa ating landmass, banda dito, 5 p.m. tapos 5 a.m. So, ibig sabihin po niyan, 12 hours po ang diferensya ng pagtawid niyan dito sa ilagang bahagi ng Luzon. So, ano po ang magiging implikasyon niyan? So dahil po medyo matagal po yan, natatawid dito, yung ating mga pag-ulan na matatanggap dito kay Wifha or dito sa bagyong Krising ay maiipon. So meron tayong inaasahan na possible na widespread flooding, lalong-lalo na po dito sa mga areas na medyo malapit do sa gitna ng bagyo dahil sa mga posibleng mga pag-ulan nito. Mostly sa ngayon yung ating concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa eastern section ng Northern Luzon. Mamaya mas talakayin pa natin yan. By Saturday ng hapon, ito po ay posibleng makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility base dito at posible pang lumakas. Ito pong bagyong Krising ay nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga medyo malawak yung kanyang sirkulasyon at yung habagat naman ay nagpapaulan din dito po sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ng Pag-asa dito nga po sa extreme northern Luzon dahil dyan po papunta yung ating bagyo. Kasama po dyan ang Babuyan at Calayan Group of Islands, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, ito pong hilagang bahagi ng Isabela. Signal number 1 naman tayo sa natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, Ifugao, kasama na rin po dyan ang Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, at ito pong hilagang bahagi ng Pangasinan. Ito po ay posibleng magbago pa habang unti-unting lumapit ito pong bagyong si Krising sa ating bansa or bago pa man yan sumaya dito sa mga isla sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ngayon, balikan na natin itong mga pag-ulan na posibleng idulot ng bagyong Krising at ng ating habagat or southwest monsoon. So ito po yung ating current satellite images. So simulan natin sa baba. Sa baba po, medyo clear naman tayo. Relatively clear tayo. Dito po sa ilang bahagi ng Mindanao, meron lang tayong mga possible thunderstorms yan. Particularly dito sa areas ng Sorsogon at Northern Mindanao. So ito, nag-extend pa dito yung ating habagat or southwest monsoon.
Kasama po dyan itong Zamboanga Peninsula or Zamboanga del Norte. Maulap ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas. Nitong nakaraan, meron tayong mga heavy, potential moderate to heavy rains yan. Ngayon, mababawasan ng bahagya, pero meron pa rin tayong mga heavy rains, particularly dito sa western section ito. Ito po, kasama po dyan ang areas ng Western Visayas, lalong-lalo na dito sa may area ng Antique, kasi nakatapat po yan dito sa West Philippine Sea, maging Guimaras. Ito pong mga open sa ating habagat or southwest monsoon. Pati na rin itong area ng Occidental, Negros Occidental. So yung mga nakatapat sa West Philippine Sea or nakatapat sa ating habagat or southwest monsoon, mas marami po tayong natatanggap na pagulan dyan. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito sa Mimaropa. Ito po ay mga epekto po ng habagat na mismo malayo sa mismong bagyo. So ito pong areas ng Palawan, meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan dyan. Occidental Mindoro, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro, mga moderate to heavy rains sa mga ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Bicol region, meron pa rin tayong mga malalakas na pagulan dyan sa ngayon dahil yan po yung ating outer rain bands nitong bagyong Krising. Calabarzon, maulap ang panahon natin at possible yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na dito sa areas ng Batangas, Cavite at Laguna. Siyempre, sa Metro Manila, mas maulap po ang panahon natin. Gaya ng nabanggit natin kahapon, mas mararamdaman po ang epekto ng habagat ngayon hanggang bukas, habang lumalakas at tumatawid po ang bagyong Krising dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Siyempre, hindi lang po sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar nito, ang Bulacan, areas po ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, ito pong malaking bahagi ng Central Luzon, kasama nga dyan ang Pampanga, Tarlac, Zambales at Bataan, lalong-lalo na po dyan dahil nga sa ating habagat or southwest monsoon, maging dito sa Pangasinan. Ito po, sa mga nasa taas na bahagi ng ating bansa, ito ay direct effect na ng bagyong Krising dahil nga medyo malawak yung circulation nito, nasa 1,000 kilometers po yung diameter niya. Meron tayong tinatawag dyan ay monsoon depression or parang ang monsoon gear na setup. Pag ganitong panahon ng habagat or monsoon, usually pag mahina pa yung ating mga bagyo or hindi siya ganong kalakasan, nagkakaroon siya ng malawak na sirkulasyon. Yung mga mas malalakas na bagyo, usually tight yan sa gitna dahil doon sa tinatawag nating centrifugal force. Ito pong mga ganitong klaseng bagyo yan, medyo malawak po siya sa ngayon. So, spread out yung kanyang mga pagulan. Pero again, gaya nga po nang nabanggit natin kanina, dun sa within 12 hours, natatawid po yan dito sa extreme northern Luzon, mas may ipon po yung ating mga pagulan, particularly sa mga dadaanan yan dito sa northern Luzon. May mga butas yung kaulapan natin dito Pero again, maghanda at mag-ingat po tayo dyan dahil papunta po dyan yung ating mga posibleng malalakas na pagulan na maaaring idulot ito pong bagyong Krising na may international name na WIFA. Ngayon, bukas, magpapatuloy po yung ating mga pagulan at mag-shift sa kaliwang bahagi ng ating bansa, sa western section. After pong makatawid nitong bagyong Krising, mababawasan ng bahagya yung ating mga pagulan dito sa eastern section o yung mga dinaanan niya dito sa Isabela at Cagayan. Pero, kung mapapansin nyo, yung habagat naman ang lilipat or mas madadagdagan pa rin or tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga pagulan. Dulot ng habagat dito sa Ilocos region. Ito po ay Sabado Kasama po dyan ang western section ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, maging dito sa Western Visayas. Meron pa rin po tayong mga posibleng pagulan dyan, dulot ng habagat or southwest monsoon, kasabay ng pagtawid nitong bagyong Krising. Maaaring makalabas na po yan bukas ng hapon sa ating Philippine Area of Responsibility, pero again, magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Bahagyang hihina yan sa darating na linggo. Ito po yan. Bahagyang hihina yan sa darating na linggo, pero meron pa rin po tayong mataas na tsansa ng pagulan sa western section ng Luzon at ilang bahagi ng western section ng Visayas. Pero kung mapapansin nyo, dito sa ibabang bahagi ng Bicol region, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, yan, relatively nabawasan talaga yung ating mga pagulan dyan kasi umaakyat yung axis ng ating habagat or southwest monsoon. Again, mababawasan po hihina ng bahagya pero hindi po mawawala. Dahil nga, meron tayong mga tinatawag na relatively mababa ang pressure sa itaas na bahagi ng ating bansa. Or meron tayong tinatawag na monsoonal trough. At dyan nga sa ating mga areas na mabababang pressure,
meron tayong posibleng mabuong panibagong sirkulasyon or bagyo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay sa darating na Lunes hanggang Tuesday. Dito po sa itaas na bahagi ng Northern Luzon. So, yan naman po, dyan naman po magpo-flow yung ating habagat or southwest monsoon. So, magpapatuloy po ang ating habagat or mga pag-ulan dulot ng habagat ngayong this week. After this weekend, this week, meron tayong possible circulation dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So, tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito dahil sa mga posibleng mabuong sirkulasyon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So, relatively low pressure systems din po ito na posibleng maging bagyo in the next few days sa susunod na linggo. At kung mapapansin nyo, hihila pa rin po ito o magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Yan po ay ating babantayan. At again, yung ating habagat ay hindi po hihina. Well, hindi po mawawala. Bahagyang hihina ngayong linggo hanggang Lunes pero muling lalakas if ever meron na po tayong mabuong sama ng panahon dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya again, maghanda at mag-ingat po tayo. For now, dito po sa mga areas na affected ng bagyong Krising at ng ating habagat or southwest monsoon. So mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods, landslides at mga widespread floodings, especially sa mga low-lying areas, mga areas na malapit sa ilog at yung mga mabababaang lugar, low-lying areas nga, at yung mga madaling bahain. At if ever meron kayong merong evacuation plan ng yung LGU at PRRMO, makinig po tayo doon ha. At ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa actual na dami ng ulan sa inyong lugar at yung i-expect nating dami ng ulan sa inyong lugar. Again, doble ingat po tayo ha, particularly dito sa mga dadaanan ng bagyo at yung mga areas na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Mamaya, balikan natin itong bagyong Krising. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin mula sa Philippine Weather Trivia.